afternoon. Thank you everyone for being here sa MediaCon ng Regal Studio Presents. I would like to congratulate Regal Entertainment for the second anniversary of Regal Studio Presents. So we're going on our third year. I think the success of the show is because it's a very family-oriented show, very wholesome, and it gives our artists, both from GMA Sparkle and Regal, an opportunity to showcase their talents. So I'd like to thank Regal Entertainment for being the producer of the show on GMA 7. And I'd just like to say that Regal Entertainment is not just a valued business partner of GMA, but we consider them as our family. So we know that our relationship will only grow stronger in the years to come. So thank you everyone. So, nung nagpa-pandemic pa lang, we were actually conceptualizing kung anong pwede namin gawin para sa mga artista na walang trabaho at sa mga taong hindi nakakapagtrabaho during the time. And natutuwa ako because 2 years na and going through that we have already given some breaks already for some of the Sparkle talents and for some of the Regal talents. And this is all because you have supported it very, very well. And I hope that it's going to be longer, that we're going to be working with each other for Regal Studio Presents. Salamat po naman namin. Alam na naman di ako sanay sa mga ganyan. Pero ako natutuwa kasi pinagkatiwala sa amin ng GMA ang pag-produce nitong programang Regal Studio Presents na nakadalawang taon na papunta na po kami sa pangatlong taon. Tama ni Joey na nag-umpisa tong konsepto na to ng pandemya na ang goal namin is makapag-develop ng mga new artists, hindi lang sa mga artista, pati sa mga writers, pati sa mga directors. At nagpapasalamat ako kay Annette Lawson na pinagkatiwala niya sa amin ito. At hopefully na we'll do more shows together with them. At tuwang-tuwa po kami ang aming pamilya na talagang kapamilya na rin namin, kapuso na rin ang GMA. Matagal na rin po kaming partners noon sa pelikula at sa mga programa since Mother Studio Days, Little Shoppers. Kaya tuloy-tuloy na rin po. Salamat sa inyong suporta. Yasser and Lexi, since kayo naman ang unang, kung kumbaga kayong opening salvo ng anniversary, no, and your episode was aired last Sunday. So, can you take us back lang, paano nyo binuo yung chemistry, especially this is your first team up? Tama ba? First team up. Lexi, ikaw na. Nagkahiyaan pa. Well, same as today. Nung nag-start din kami, medyo may hiyaan pa nung una. But then, dahil pareho naman kaming kalog din ni Yasser, nagkasundo din kami at some point during the taping. Tapos, basa-basa lang ng script, kwentuhan ng konti. Hanggang sa nabuo na rin namin yung partnership namin slowly but surely. Also with the help of Direk Easy. Same with me din. Si Lexi naman, kahit first time namin magkatrabaho dito sa Regal, pero lagi na rin kaming kasama sa AOS. So, parang hindi na namin kailangan i-break yung ice. Nung dumating kami sa set, parang matagal na rin kami magkakilala. And si Lexi naman, lagi nag-reach out sa mga eksena. So, magaan lang, magandang lahat. Ano na, mas maganda ba or mas mahirap? Kasi alam naman natin in real life, kayo ay medyo taken. So tapos yung huli niyo pang mga projects, you were with parang your special someone, diba? Like you, Lexi, yung huli mong soap, si Yasser, yung huli niyang RSV. So ngayon medyo may ano ba, nanibago and mahirap ba na, kasi nanggaling na kayo doon sa ang nakatrabaho niyo, yung special someone. Hindi naman. Sanay naman akong napapartner talaga with the different leading men. Like my last Regal Studios before my episode with Yasser was also with Dustin. It was a different story also. So suki na rin po ako ng Regal Studios Presents. Maraming salamat po. But yeah, sanay
talaga ng iba't ibang mga partner ko. Babae man yan, lalaki, bakla, tomboy, butiki, baboy, di ba? Kahit ano, I'm okay, basta trabaho. Ganun din naman sa akin eh. Pagdating naman sa work, ako rin ilang beses na rin ako nagkaroon ng love team, sa Regal, sa GMA shows. Siguro, kailangan lang i-separate din yung personal life sa pagdating sa trabaho. Dito naman sa industriya natin, kailangan lang natin maging professional. Yun lang. So, I would like to ask each team, ano ang title ng episode na ginawa nyo? What is the story all about? At kung kailangan ipalalabas para maisulat namin lahat yung mga data na yan. And how is it working with each other? Sila napalabas na sa we don't have to answer. Yun ang, let's start with Shane and Dustin. Ano yung title ng episode nyo? And what's the story all about? Yung title po is Mother, Mother, Where Are You? Kailan- Mother, Where Are You? Kailan palalabas? We honestly don't know yet po, pero we're going to take po next month, October pa po. So, it's about an influencer sa ibang bansa. So, gusto niya mag-content na hahanapin niya yung totoo niyang nanay. So, Ikaw yung influencer. yes po. So, along the way, ng paghahanap niya sa mami niya, nakilala niya si Kiko, which is si Dustin. So, si Dustin yung tutulong po sa akin para po mahanap ko po yung totoo kong nanay. And then, ayun po, ikot po yung story kung paano kung mahanap ko po ba talaga yung totoo kong nanay. Kasi sobrang dami-dami nagpapakilala sa akin na sila yung nanay ko. So, ayun po. So, hindi niyo pa natitape. Not yet po. Next month po po. Okay. So, first time you together? Yes, first time namin together. What do you expect working with Shane? Sir Mario, before I answer your question, just to say hi sa mga bosses natin and sa press natin, friends and family, hi. So, ayun, to answer your question, Sir Mario, ang expect ko po sa amin ay fun siya, at the same time medyo may pagka-sad kasi nga yung mother niya hinahanap niya since birth, hindi niya pa ata nakikita. And nandun ako para pasayahin si Shane kasi makikilala niya ako bilang basigulerong tao na sa journey ng paghahanap niya ay ayun, magkakabunggo kami. So ayun lang po. Sana there will be no teachers when we tape it. Next si Will at saka si Althea. Yung sa Kayo yung work before sa Prima Donnas, di ba? Yes po. So, anong story niyo and alam niyo na kung kailan palalabas? Hindi rin. Di ba po? Actually, shoot pa lang po namin siya tomorrow. Okay. What's the Title po title? nun, The Poster Boy. Ha? The Poster Boy. Poster boy. Ikaw yun. Opo. Yes, so yan po ang story po ng The Poster Boy. It's a magical story po. So, very exciting siya kasi story siya about sa Gen Z and Millennials. So, nakaka-excite kasi as a Gen Z, syempre po ang dami yung nagbago. Diba? So, ako po ang tuturo sa kanya ng mga bago na ngayon, mga gadgets, ipapakilala ko sa kanya, and tutulungan ko rin siya. So, super fun po na itong story and very light lang. So, siya po ay nanggaling sa isang poster. Talagang ni-spoil ko na lahat, no? Pero ayun po, abangan po ninyo yung story ng The Poster Boy, kung ano po mangyayari sa amin dalawa kapag pumasok siya sa buhay ko. Dahil ako po ay taong bahay lamang at kung ano po yung magagawa niya sa buhay ko. Ayun po. Bakit nabuhay yung poster? You know? Dahil po sa akin yun, Oh. dahil sa kakulit kakakalkal ko. So, ayun lang po muna yung masasabi ko. Ayoko po muna ikwento paano, bakit, ganun po. Okay, let's have Darkin and... tinatanong nila kung sino kayong dalawa, sinipan nila kayo kalala. So, pakibanggit ang pangalan po ni... And what's the episode? Ako po si Larkin Gastor. Hi everyone, I'm AZ Martinez. So, How do you spell AZ? A and Z, like Alpha Zebra. Oh, okay. AZ Yes po. Martinez. Martinez. Anak ka ni Albert? Pa? No.
Tinatanong ko kung anak ka ni Albert. Ay, hindi po. I wish. O sige, so what is your story, the title, and what is it all about? Actually, wala pa po kaming upcoming RSP. Oh! But then, the last RSP that we filmed was 2 months ago. The title is The Two Nerds. We were with Migs and Abdul, and then it was really fun. Ang story nun was like, si Migs at saka si Abdul were the two nerds, tas ito siya yung bully. Halata naman sa mukha. And then, ako yung parang yung sweet girl who Migs had a crush on, and si Larkin din, parang pinag-aagawan nila. And Ayun, nakikita dun sa story niya na naging magkaibigan si AZ, si Abdul, tsaka si Mix. And of course, si Renz, yung character ko, parang nag-revenge sila. So parang ano lang to, parang fun teen story. Parang gano'n. Napalabas na yan. Napalabas na. Si Royce, anong episode mo? Ano po? Yung story po namin na ibinanggat ang I Love You, Bien. Bien na yung I Love You, Bien. B-I-E-N. So, pangalan yun yung character ko doon. Ako si Bien, and then yung partner ko si Lian Valentin. Directed by Sino si ulit? Lian Valentin. Siya yung partner ko. Napalabas na yan, di pa? This Sunday po, September 24. Yung story about sa buhay na mag-asawa, and then yung mga struggle, mga challenges na yung naharap nila. And then as we go all along the... Mag-asawa kayong Lian. Mag-asawa po dito. And then as we go along the story, makikita natin talaga yung talagang pinaka-problema nung kinakaharap ng mag-asawa kung bakit sila napunta sa ganung sitwasyon. Who directed your episode? Direk Crisanto Aquino. One of the best Rigan. So, next si Mix, anong Yung sa akin naman po is titled My Fake Family. Kasama ko po dito sila Miss Donna Carriaga and Jen Manica. Tapos, may ano? May... My Fake Family. My Fake Family. Tungkol po ito sa isang parang orphan siya, may sarili siyang bahay. Tapos, he needed a fake family to enter a school sa scholarship sa ibang bansa. So ayun, it's a comedy po. Tapos, I don't wanna spoil too much. Pero mag-shoot pa lang po kami sa Friday. Who's directing it? Direct Easy Ferrer. Sino nga ulit yung mga kasama? Si Miss Donna Carriaga po and Jem Manica. So, comedy yan. Yes po. And last, si Carlo. Yung sa akin naman po is titled The Dream Band. Yung story po nito ay The Dream Band? The Dream Band. Band. Ang pangarap na banda, The Dream Band. Okay. Yung story naman po nito is about passion versus reality. Yung isang artista na akala niya mapapakain sila ng passion, maiaangat yung pamilya niya ng passion, and then biglang darating na nag-grow na yung mga kasama niya, yung mga nasa paligid niya, tapos yung tatay niya na laging nag-work. So, ayun, parang yung story na to umiikot sa isang artistang bulag sa passion na hindi niya maintindihan kung ano yung nasa paligid niya, kung sino yung mga nahihirapan niya dahil sa mga desisyon na ginagawa niya. Yes po, tapos na po. Directed by Easy Ferrer po. So, who are you with? Sino co-stars mo? Kasama ko po dito si Kuya John Fair and si Brianna Bunagan po na hindi po ngayon kasama ngayon kasi may mga prior commitments po. Yung anak ni Michael B. Yes po. Okay. Thank you very much, sir. Hope we got a lot of information from that. Thank you so much, Sir Mario. Ngayon, mas alam na natin ang mga upcoming episodes ng RSP. So, abangan natin lang. May mga ilan na ba sa kanila dyan na pinasideline for Regal, magiging Regal baby? For your future films? I think yung adventure of mixing people who are not necessarily branded as love teams can be very exciting. Kasi ito masusukat din kung gaano sila kagaling
At makikita mo rin yung chemistry ng isa't isa na hindi yung ipinagtambal lamang ng studio. Kung minsan makakatsamba ka na, pinagsama mo yung dalawa na most unlikely, yung pala ang ganda ng chemistry pagdating sa audience. And then, aminin din natin kung kayo lang kayo magkasama, may sawa factor din, hindi ba? At saka, usually in a love team, agrabyadong lalaki. Okay? So you give the guy the benefit of finding a partner in a wider audience. Now, kung sino mga nag-sign up, sinign up na, itanong natin sa Diyos ang nagbigay. Kaya nga, tapos, ganyan nga, aside from that, Miss Rosel, may ilang episodes ba sa Regal Studio na balak niyong gawing movie, palalakihin at gawin siyang isang film for Regal? Ito. Meron na. Meron naman. Actually, with regards to the love team din kasi, mahirap din kasi minsan na pareho yung makikita mo sila lagi na sila magkasama. So, nagiging predictable masyado ang story ang pagkain. Kaya mas nag-explore kami na magsama sila na hindi as a love team. At saka mas kasi hindi nata-typecast lagi ang role sa isang artista kung hindi love team. Tapos what we want our actors to be are going to be actors. Hindi lang sila mga... Kung titingnan mo, lahat sila nagsama-sama na sila. Merong nagkaroon si Yasser at saka si Lexi. Yasser and Althea, ang taas ng ratings niyan. Ibig sabihin ang kinakagat because of the story and the way they are acting. Hindi yung parang because there's a love team, there's may kilig-kilig and everything. Para bang we'd like to train our actors as actors. Parang yung sa mga Hollywood, di ba? Parang hindi naman uso masyado yung mga love team. Pero magagalit yung mga taga-sparkle sa akin. Pero never mind. Dito sa Regal Studio Presents, we create our own actors and we create different branding for them. And we train them to be actors, talagang actors, and because of the story. Okay ba, Joey? Tapos may isa-sign na ba, Sel, sa kanila for Regal Films, maging Regal Baby? May mga pinasign ka na? On the process pa. Kasi nag-usap pa kami ni ang aking boss si Joey Abacan. The first vice president. Okay. Okay, thank you.